Patuloy na nangangailangan ng Amerika ng mga nurse ayon sa grupo ng mga Pilipinong nurse sa Amerika. Pero ang ilang Pinoy na gusto magtrabaho roon nangangamba dahil sa paghihigpit ng Amerika kontra sa mga illegal immigrant. Saksi, si JP Soriano. Nagpaplano na makapagtrabaho sa Amerika ang mga bagong nursing graduate na sina Bianca at Frances. Bukod sa may kaanak silang nagtatrabaho roon, nangangailangan kasi ang Amerika ng maraming healthcare worker. Gustuhin man daw nilang magtrabaho rito sa Pilipinas. There are push and pull factors that pushes nurses to really go abroad. Poor work conditions, mababa yung sahod, and then mas mag-grow ka professionally once you go outside of the country. Yun nga lang, nangangamba raw sila na maapektuhan ng bagong pulisiya. I think parang mas mahihirapan po kaming mag-work or mag-apply doon since parang feeling ko po mas magiging strict sila in a way sa mga kukunin po nilang workers from other countries po. Dati nang sinabi ni U.S. Ambassador to the Philippines, Mary Kay Carlson, na mataas ang tingin at respeto ng mga Amerikano sa mga Pinoy nurse na tumulong at nagsakripisyo noong pandemya. Matiyaga, masipag at mabait din daw ang mga Filipino healthcare workers sa Amerika at tiyak daw na kinikilala ito ng Administrasyong Trump. Sabi ng Philippine Nurses Association of America o PNAA, maaaring magamit ng gobyerno ng Pilipinas na leverage ang tumataas na pangangailangan ng Amerika sa healthcare workers. Alam nila we're compassionate, we're well-trained, very knowledgeable sa mga clinical aspects. Nursing is not just about the technology, it's also about the human caring touch. Hindi naman po sa pagmamayabang pero very great nurses po mga Filipino. So despite yung ganong worry na I think they still need us, possibly. Sa ngayon, nasa 200,000 ang mga Pinoy nurse sa Amerika. Katumbas yan ng 4% ng halos 5 milyong nurses doon. Sinimulan na ng Amerika na paalisin ang lahat ng illegal immigrant alinsunod sa utos ni US President Donald Trump. Kabilang sa mga apektado ang 16 na undocumented na Pilipino roon na nakatakdang ipa-deport sa bansa. Para tulungan ng mga Pinoy na posibleng ma-deport mula sa Amerika, may direktiba na raw si Pangulong Bongbong Marcos para mabigyan sila ng bagong hanap buhay. Sinabi yan ni Labor Secretary Bienvenido Laguesma sa isinagawang career ko na inorganisa ng DOLE at ng isang employment website. Dumalo rin doon si Pangulong Bongbong Marcos at ibinalitang tuloy ang pagtugon ng gobyerno sa unemployment rate at pagbibigay ng quality jobs sa mga Pilipino. Kailangan kung ano man ang hawak nilang trabaho, dapat yung tinatawag na quality job na may potential na ma-promote, na maging mas maganda, o kung sakali man ay magtatayo ng sariling negosyo. Plano raw ng DOLE na gawin kada buwan ang 2-day job fair na dinaluhan ng 18,000. Kabilang na ang nasa 100 dating POGO worker na nawala ng trabaho sa pagsasara ng mga POGO. Para sa GMA Integrated News, ako po si JP Soriano, ang inyong saksi.